tuluyang humina at lubusang naapektuhan ang purchasing power ng mamamayan sa nagpapatuloy na tensyon sa gitna ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ayon kay geopolitical analyst Professor Ana Malindog-Uy, ito ang pangunahing epekto ng karahasan sa Middle East kung saan wala nang kakayahan ang mamamayan na sustentuhan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasunod rin ito sa nakaambang malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo na may domino effect sa mga pangunahing bilihin sa merkado. Ang presyo ng langis anya ay tumataas ngunit ang sahod ng mga manggagawa ay nananatiling mababa kung kaya't lumiliit din ang kanilang purchasing power at hindi na mabili ng mga ito ang kanilang mga pangangailangan kahit ang pagkain ay hindi na sapat para sa buong pamilya. Ang tensyon sa Middle East ay may malaking impact sa ekonomiya ng bansa, lalo na kung magpapatuloy pa ito at walang makuhaan ng supply ng langis ang bansa. May impact yan sa ekonomiya at mafe-feel na natin yan. Unang-unang impact niyan is oil price increase. At alam naman natin na kapag nag-increase ang presyo ng oil, kerosene, gasoline, lahat ng energy-related products, tataas ang presyo ng transportation, tataas ang presyo ng food, at tataas din ang presyo ng lahat ng mga bilihin. Kasi connect-connect yan. So that's one. Ang mangyayari dyan, yung tinatawag mong purchasing power ng ating mga kababayan mag-shrink, liliit, doon sa kanilang kakayahan makabili. So ibig sabihin, magkakaroon ng impact sa daily life ng ating mga kababayan. So that's one of the most direct impact sa Pilipinas. Ang pangalawa, saan kukuha ng supply ng oil ang si BBM, given na hindi natin alam kung hanggang kailan ang conflict na yan. Si geopolitical analyst Professor Ana Malindog-Uy sa kanyang naging payag. Mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!